Isa po mapagpalang umaga sa inyong lahat. Purihin po natin ang Panginoon. So, isang linggo na po ang nakalipas. So, it's the 12th Sunday in ordinary time that we have just read the Gospel from Matthew chapter 10 verses 26 to 32. Pakisabi nga po sa katabi, fear no one. Huwag kang matakot, no? Kahit sa kanino. Napakaganda ng unang pananalita ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. Ito pong salitang, do not fear, do not be afraid, may nagbilang po. God said it 365 times in the Bible. Ang ganda. Parang binigyan tayo ng everyday. 365 days, 365 verses pala ito. Kaya uli, pakisabi sa katabi, huwag ka talagang matakot. Yan, ano? Pero may rason bakit tayo hindi dapat matakot. Ito ay kinote ni Jesus in the Old Testament. Isaiah chapter 41 verse 10. Do not fear, for I am with you. At alam niyo po, mas mahaba pa yon. Kaya himay-himayin natin yung Isaiah 41 verse 10. So, ang sabi doon kay Isaiah, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Kaya palang nasabi ni Jesus na huwag kang matakot kasi I am your God. Kasama natin ang Diyos. Yan ang napakaganda. At kung naalaala po ninyo, God's presence is very alive in our life. From Old Testament, going to New Testament, kaya ang presensya ng Diyos Ama ay talagang naipagpatuloy ng Diyos Anak. Diyos Espiritu Santo. Kaya si Sister Christine andito. Remember Christy? The Tria Monera Christi. Yun. Yung the exercise of these three main missions of Jesus Christ. And these are now referred as Monera Christi, the offices of Christ. This mission or missions and these offices are presence of God, of Jesus. Kaya nga, saan makikita ang presensya ng Diyos ni Jesus? Sa pagiging Jesus is the prophet, the priest, and the king. To sum up, para lang magandang paalaala sa mga hindi nakarinig noong last Sunday, ito yung sinasabi nating the exercise of the Tria Monera Christi of the lay faithful in the mission of the church. Ano raw yun? Ang presensya ni Jesus na opisina, mission, number 1, to speak the truth, be a prophet. 2, to offer our lives and works as a spiritual sacrifice, be a priest. And 3, master our own passions while serving others, be a king. Kaya napakaganda. Kung ating isasalin sa Tagalog, ang mission natin, ang opisina ni Jesus, na tayo ay talagang kabahagi, ipahayag ang katotohanan, maging propeta, ihandog ang ating buhay at paggawa bilang isang espiritual na sakripisyo, maging pari. At pangatlo, ang pagwagian ng ating sariling mga silakbo ng damdamin habang naglilingkod sa kapwa, maging hari. So, kaya tayo ngayon, nandito nga tayo, Liturgy of the Word. Ito ang pagpapaliwanag sa mabuting balita. Balikan natin ngayon yung the Gospel of Good News. Sa linggong ito, at iuugnay natin in today's world. Kaya ang ating Healing Eucharist, kaugnay sa Jesus' good news. Spreading the good news of Jesus and spreading ito rin, yung katotohanan. So with that,
ating balikan ang tatlong pananalita ni Jesus. Number 1, walang natatago na hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman. Pakitanong ang katabi mo, may sikreto ka ba? Mabubunyag din yan. Gustong-gusto ko po itong unang salita na ating pagninilay-nilayan, na ating pag-uusapan, na ating pagkukwentuhan kasi tugmang-tugmaan rin naman nangyayari sa ating buhay, sa ating bansa at sa buong mundo. Halimbawa, flood control. Naku po, hanggang ngayon nagtatanong pa rin tayo, di ba? Ano ba talaga kuya? Ano ba talaga ate? Sino ba talaga nag-umpisa niyan? At ano ba ang katotohanan sa mga impeachment trial? At ano man naman din ang katotohanan sa mga nasasabing biktima ng AJK? Ano pa na ngayon yung hanggang ngayon, nasaan na ba yung missing sa Bungeros? So, iba-iba yung ating nababalitaan. Kaya ang tanong natin, ano ba talaga ate? Ano ba talaga kuya? Ano ba talaga ang totoo? Ang sabi ko naman, eto, sino nga ba talaga ang pumatay kay Ninoy? Itong sa aking kamangha-mangha, naging presidente ang kanyang asawa, President Cory. Naging presidente ang kanyang anak, President Noynoy. Bakit hanggang ngayon, tanong pa rin natin, sino ang pumatay sa kanya? Kung sila na nga presidente na mag-ina, hindi nabigyan ng sagot ang katanungang sinong pumatay, papaano pa ngayon yung mga tanong natin? Pero ito ang maganda sa salita ng Diyos. Dito tayo makakakuha ng lakas. Una, doon sa sinasabing walang natatago na hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman, ito ang pagbubunyag ng katotohanan laban sa korupsyon. Kasi talagang naging bahagi ito ng buhay Naging bahagi ito sa budget. Kaya nga, magandang paalaala, the truth will be revealed. And the truth will set us free. So, kung dito tayo ngayon magko-concentrate, magninilay-nilay sa salita ng Diyos, ipinahayag ni Jesus na walang natatago na hindi mabubunyag. Isang matinding paalaala sa lipunang nababagabag sa iskandalo, sa pondo ng flood control, magulong investigasyon para ilabas ang katotohanan sa iba't ibang isyu at ang pagkahati-hati ng mga Katoliko Kristiyano dahil sa politika. Amen? Naturingan tayong tagasunod ni Jesus. Naturingan tayong mga Katoliko, mga Kristiyano. Pero pagdating sa Kanya, sa ating affiliation, nagkakawatak-watak tayo. Ano ngayon ang solusyon? Ang solusyon ay nakasalalay sa malalim na pananagutan at pagbabago ng budhi. At ang budhi natin dapat nating suriin. May pagsusuri ng budhi kung saan tinatanggihan ng mga mamamayan ang bulag na paksyon upang itaguyod ang tapat na pamamahala at wastong paggamit ng kabal ng bayan. Anong ibig sabihin na ito? Yung iba kasi, gagawa ng mga sarili nilang ebidensya upang maitaguyod ang isang paniniwala. Pero alam nating labag sa budhi. Dahil lang affiliated sa isang political party, political person, kaya nababahiran. So, ito ang hamon sa atin, ang pagbubunyag ng katotohanan laban sa korupsyon. Pangalawa, ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, at huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Isa na namang malalim. Kundi mas katakutan ninyo ang siya na may kakayahang magpanas ng kapwa kaluluwa, ito'y makakaparehong patay, makakapatay ng kapwa kaluluwa at katawan.
So sa tinatawag nating Gehenna. Anong ibig sabihin naman na ito? Kung ito ang salita ng Diyos, ano ang ating dapat ipakita? Ang tugon natin, tapang ng paninindigan laban sa karahasan. Tayong lahat ay magkakapatid sa katotohanan. At paano natin ito sasagutin sa salita ng Diyos? Nag-uutos si Kristo na huwag nating katakutan ng mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi kayang galawin ang kaluluwa. Isang hamon sa daigdig na paralisado ng digmaan sa pagitan ng Amerika, US, Israel versus Iran at mga proxy nitong Hamas at Hezbollah. At tuloy-tuloy ang tunggaling ito. Kaya patuloy tayo na nakatutok sa salita ng Diyos at talagang huwag mawala ang tapang ng paninindigan laban sa karahasan. Bakit? Sino ang mga biktima na to? Mga bata, mga kababaihan, children and women. Tapos sasabihin nila, ano lang naman yan? Na isama lang. Ilan na ang napatay. So mga kapatid, ito ang solusyon ay nangangailangan ng matapang at etikal na diplomasya mula sa mga pinuno ng mundo na pinipili ang tunay na kapayapaan kaysa sa armadong tunggalian upang mapangalagaan ang dignidad at kaluluwa ng sangkatauhan. Ang pinakamasakit, ang isang leader ay magpapasya na magkaroon ng gera hindi dahil sa isang paniniwala, bagkos para lamang makakapit sa pwesto. Napakasakit. Gagawin ng lahat para lamang hindi matanggal sa pwesto. At ito ngayon ang magiging problema. Kaya ano ang sabi ni Jesus? Tapang ng paninindigan laban sa karahasan. At huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay sa katawan, kundi hindi naman makakapatay ng kaluluwa. Kundi mas katakutan ninyo ang siya ng may kakayang talagang makakapatay ng kaluluwa, kapwa kaluluwa at katawan sa Gehenna. At panghuli, ang pangatlo, ang salita ng ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo, kaya huwag kayong matakot, maging ang bawat hibla ng buhok ng inyong ulo ay bilang na. Kitang-kita ko yung isang ating kameraman na pangiti. Bilangin kasi ang kanyang buhok. Pero di ba, napakaganda ang salita ng Panginoong Kristo. Ano ang hamon sa atin dito? Pagkalingan ng Diyos sa gitna ng kalamidad. Beautiful. Tayo ay talagang kinakalingan ng Diyos sa kabila ng mga kalamidad na nangyayari sa ating buhay. Sa pagpapaalala na maging ang mga buhok ng ating ulo ay talagang bilang at walang maya na mahuhulog ng hindi alam ng Ama. Ito ang direktang pangungusap sa Ebanghelyo sa mga biktima ng 7.8 na lindol sa Mindanao na nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Anong gagawin natin dito ngayon? Hindi lamang ipagdasal ang mga biktima. Anong kinakailangan? Ang solusyon ay ang pagsasalin ng banal na pagkalingang ito sa pamagitan ng konkretong pagkilos ng kapwa. Ang pagtatayo ng mga permanenteng istrukturang ligtas sa kalamidad at mabilis na tulong na kumikilala sa halaga ng bawat buhay. Napakaganda. Aksyon ang kinakailangan. So ito ngayon, ang good news ni Jesus na mayroong kasamang galaw, na may kasamang programa na makakatulong sa mga biktima. Kaya ano daw, panghuli, the truth will be revealed and the truth will set us free. Anong kinakailangan? Number 1, ang pagbubunyag ng katotohanan laban sa korupsyon. Pangalawa, tapang ng paninindigan laban sa karahasan. At ikatlo, ang pagkalinga sa Diyos sa gitna ng kalamidad. Kaya mga tagasunod ni Kristo, tayong mga Katoliko, pakisagot ang mga katanungan. Feel mo. Feel ko. Gets mo. Gets ko. Gawin mo. Gagawin ko. Purihin natin ang Panginoon.